Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabihan ng kriminal ang ating bida na si Jiang Qirin na dapat ay hindi ito nanaginip ng mga kakaibang mga bagay. Dahil ang kagaya nila na mga halimaw ay dapat ay walang prinsipyong pinanghahawakan, dahil sa huli ay ang ibig sabihin lamang nun ay magpapagala-gala lamang sila upang kumuha at umamoy ng dugo ng kanilang mga nabibiktima, kaya naman ay kahit anong tanggi pa nito sa kanyang orihinal na sarili, ay ang mga tao na nakapalibot sa kanya ay sa huli ay mamamatay ng dahil sa kanya mismo. Kaya naman nang matapos na bigyan siya ng kriminal ng malakas na pag-atake, ay agad naman siyang nakaiwas dito, at sinabi na hindi niya hahayaan na mangyari ang sinasabi nito sa kanya. Kaya naman ay agad itong naghanda ng malakas na pag-atake at agad na sumugod dito. Sa nakitang ito naman ng kriminal na kalaban ng ating bida ay napangiti naman ito, at di rin nagtagal ay nagsanhi ito ng malakas na pagsabog. Matapos naman ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan, ay sa isip naman ni Jiang Qirin ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung hindi ba siya pumasok sa pagiging militar, ay magiging katulad pa ba niya ito, nang bigla naman siyang inasar ng kriminal na kung seryoso ba siyang matatawag na isang normal lamang ang ginawa niyang iyon, dahil sa totoo lamang sabi niya na masyado itong malakas para sa kanya na mabigla, kaya naman sabi nito na kalimutan na niya ang mga nangyari sa kanila dito dahil sa dito na nila ito tatapusin. Sa sinabing ito ng kriminal ay nagtataka naman na napatanong ang ating bida na kung bakit naman ito naisipan na magtungo sa lugar ng Hangzhou. Agad naman na sumagot ito at sinabi na wala siyang tiyak na rason para doon, dahil nagtungo lamang siya sa lugar na ito dahil sa madami siyang naaamoy dito na dugo ng mga tao at nais lamang niyang makaramdam ng pagkakontento sa kanyang nararamdamang kagustuhan na pumaslang, ngunit ngayon na nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang kauri, ay mas maganda pa ito kumpara sa nais niyang gawin sa mga ito. Dahil dito ay binalaan naman siya ni Jiang Qirin na kung magpapatuloy pa ito sa pag-iikot sa lugar ng Hangzhou ay papaslangan na niya ito. Agad naman na natawa ito sa sinabi ni Jiang Qirin sa kanya dahil sa nais pa sana niya na magtagal pa sa lugar, ngunit mayroon pa siyang nais na gawin sa ibang lugar, dahil sa nais niya pang tanggalan ng ulo ang emperor. Sa narinig na ito ng ating bida ay agad naman niyang tinanong ang kriminal na kung ano naman ang dahilan kung bakit niya nais na gawin ang bagay na iyon, dahil sa hindi ito nakakakita ng kahit na anong rason upang paghigantihan niya ito. Galit naman na sumagot ito at sinabi na minsan pa ay nagawa siyang hulihin at ikulong ng mga sundalo nito. Matapos ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung hindi ba ito nagtataka kung gaano ba talaga kalakas ang pinuno ng sandatahan na kanyang tinutukoy. Ngunit bigla lamang siyang tinitigan ng masama ng ating bida, kaya naman dahil dito ay tinanong siya nito na kung bakit tila yata ay parang napakaseryoso nito ngayon. Dahil dito ay sinabihan na lamang niya si Jiang Qirin habang papaalis na kung patungkol sa Hangzhou ay wala na itong dapat pa na ipag-alala, dahil sa aalis din ito kaagad matapos niyang magawa ang lahat ng kanyang mga paghahanda. Sa isip naman ng ating bida ay napapatanong siya na kung talaga ba na magtutungo ito sa Imperial Palace, dahil sa naaawa siya para dito dahil sa siya mismo ang maglalapit sa kanya sa sarili nitong kamatayan. Makalipas naman ng ilang sandali bago sumapit ang umaga ay agad naman na itong nagbalik sa lugar ng kanyang Storm Inn, at nang magtungo naman ito sa likod ng lugar ng kanyang inn, ay bigla naman itong natigilan, dahil nandito si Weian. Nang bigla naman na napansin nito na umiiyak ang dalaga, kaya naman ay agad niyang tinanong ito na kung ano ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Ngunit napansin naman nito kaagad ang hawak-hawak na isang liham ng babae. Kaya naman sa isip ni Jiang Qirin na mukhang ang kanyang hinala noon ay tama, sabi pa nito na babalik pa sana siya doon matapos na asikasuhin ang problema nila sa Storm Inn, ngunit ngayon ay mukhang huli na ang lahat para sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Nang bigla naman na nagsalita ang dalaga at sinabi na ang kanyang mga magulang ay wala na, at sinabi nito na hindi siya sumuko at naghintay para sa kanilang pagbabalik, ngunit ngayon ay wala na sila. Agad naman na sinakluban ito ng ating bida ng kanyang damit, at agad na nilapitan. Sabi nito na hindi niya alam ang kanyang mga dapat na sabihin sa kanya upang magawang mapakalma ito, at upang hindi na malungkot pa, kaya naman ay agad na lamang niyang binigyan ito ng isang mahigpit na yakap,
upang maiyak ng gusto ang dalaga at ibuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya ng oras na iyon. Makalipas naman ang ilang mga oras sa pagsapit ng umaga, ay agad naman na silang pumasok sa loob upang mag-umpisa ng mag-asikaso sa lugar, nang nasalubong naman nila ang dalawa nilang bisita, at sinabi ng isa na ayon sa kanyang narinig ay wala ang ating bida sa lugar na ito kahapon, kaya naman ay hindi na nito pa nagawang makapagpasalamat dito bago sila makatulog sa lugar. Sabi pa nito na hindi din niya alam kung sa papaanong paraan niya magagawang makapagbayad sa panunuluyan nilang dalawa dito. Nang masaya naman na sumingit ang kapatid nito at sinabi na wala nang dapat na ikabahala ito dahil sa guguhit siya sa mga ito ng isang larawan ng orchid upang maging kanilang pambayad, dahil sa sinabi naman na ito ng bata ay hindi ito makapaniwala at napasabi na walang paraan para may pambayad nila ang gagawin nitong pagguhit ng isang larawan ng orchid. Habang pinagmamasdan naman sila ng ating bida sa kanilang pag-aaway ay sa isip nito ay napapasabi siya na ang binatang ito ay mukhang isang mabait na bata. Bukod pa doon ay namamangha siya para dito dahil sa parang wala itong sandata na nakakabit sa kanyang katawan, dahil siguradong mayroong enerhiya ang natural lamang na may lalabas sa kung sino man na mayroong daladalang sandata. Bukod pa doon ay ang enerhiya ng isang ito ay kakaiba. Ito ay parang ang kanyang buong katawan ay nababalot ng shapeless energy armor na may kakayahang magprotekta sa kanya sa kahit na anong biglaang pag-atake kahit saan mang direksyon ito manggaling. Nang bigla naman na nagsalita si Wian at sinabi nito sa batang babae na nais din talaga nilang makita kung gaano nga ba kaganda ang pagkakaguhit nito ng isang imahe ng orchid, sa isip naman ng ating bida na kahit na nasa hindi itong magandang kalagayan na nagawa pang umiyak ng magdamag ay mukhang nagawa na nitong kumalma ng kahit na papaano. Nang bigla naman na napasabi ang kapatid nito na kung gagawin nila ang bagay na iyon ay magsasanhi lamang sila ng abala sa mga ito. At kahit pagawin ito ng kanyang kapatid para sa kanilang pagtuloy sa kanilang ay hindi niya ito basta na lamang na matatanggap. Kaya naman sabi dito ni Wian na kung ganun ang kaso ay nabanggit ng kanilang tagaluto ng na si Cook kang na kailangan niyang magtungo sa pamilihan upang bumili ng mga gulay doon, kaya naman ay tinanong nito ang binata na kung maari na lang niyang tulungan siya sa bagay na iyon dahil sapat na iyong kapalit para sa pagtuloy nila dito, kaya naman dahil dito ay natuwa ang binata at sinabi na masaya siyang gawin ang bagay na iyon. Ngunit bago umalis at sumama ang binata sa pamilihan, ay agad naman siyang nilapitan ng ating bida at sinabi na nais niya muna itong makausap ng kahit na sandali lamang, na nagtataka naman nitong sinang-ayunan. Makalipas naman ng ilang sandali ay sinabi nito sa binata na base sa nabanggit sa kanila ng kanyang kapatid ay naparito sila dahil sa may kung sino silang hinahanap sa lugar ng Hangzhou. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung totoo ba ang patungkol sa bagay na iyon. Kaya naman ay nahihiya itong sumagot at sinabi na naparito sila dahil sa mayroon siyang natanggap na utos upang sundan ang kung sino. Agad naman na napatanong si Jiang Qirin na kung ang utos ba na iyon ay nagmula sa kanyang sect. Naagad naman na hindi nito sinang-ayunan at sinabi na ito ay mula sa Imperial Family. Bukod pa doon sabi nito na ang taong kanyang hinahanap ay isang kriminal na sa sobrang sama ay nagawa nitong pumaslang ng napakadaming mga tao at lahat ng mga kasama sa escort envoy. Sa isip naman ni Jiang Qirin na base sa kanyang naalala ay ang nakaharap nitong traidor ng palasyo na si Ban Yayun ay nagawang mahuli, kaya naman ay napapatanong ito na kung ito ba ang taong kanyang nais na madakip. Kaya naman kung sakaling hindi pa ito nakakaalis ng Hangzhou ay mayroong tsansa na magawa niyang maabyutan ang taong ito. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida sa binata na kung anong nais nitong gawin kung sakaling makita niya ang kanyang hinahanap, dahil hindi niya nagagawang maramdaman sa kanya na nagawa na nitong makapaslang ng kahit na sino, kaya naman ay tinanong niya ang binata na kung magagawa ba niyang mapaslang ang taong kanyang hinahanap. Sa nangyari ay nagtataka naman na napatanong ang binata na kung sa papaanong paraan naman ito na nagawang malaman na hindi pa siya nakakapaslang, dahil ang bagay na iyon ay totoo. Agad naman na sumagot ito at sinabi na dahil sa nagawa na nitong makapaslang noon ay alam na nito kung papaanong uriin ang mga taong nagawang makapaslang na sa hindi. Sa isip naman ng binata ay napapatanong ito na kung sa papaanong isang hamak lamang na innkeeper ay nagawang matukoy ito,
at sa kung gaano kadami na kaya ang nagawa nitong mapaslang upang magawa siya nitong matukoy. Kaya naman ay sinabi nito na ang iniutos sa kanya ng Imperial Family ay ang mahuli lamang ito ng buhay at hindi ang paslangin, ngunit sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na sa palagay niya ay hindi lamang ito ang iniuutos sa kanya, sa nangyari ay nagtataka naman dito ang binata. Kaya naman ay sinabi ng ating bida na dahil siya ay isang kriminal na nagawang paslangin ang lahat ng mga bantay sa kanyang escort convoy ay mayroong ikalawang plano ang mga ito kung sakali man na magbago ang sitwasyon. Sabi pa nito na dahil ang pinaka-prioridad ay ang mahuli siya ng buhay, ngunit dahil sa mahirap itong mangyari, ay nakakasigurado siya na binigyan nila ito ng isang utos at pahintulot na paslangin ito kung kinakailangan. Dahil dito ay napasabi naman ito na hindi nito naisip na masyado itong madaming nalalaman patungkol sa bagay na iyon, kaya naman ngayon ay naghihinala na ito sa kung sino ba talaga ang ating bida. Ngunit sinagot naman siya nito na siya ay isa lamang innkeeper ng kanilang Storm Inn, na agad naman na sinang-ayunan na lamang ng binata at sinabi na hindi na siya magtatanong ng kung ano pa man patungkol sa kanya. Dahil dito ay napasabi na lamang ang binata na kung ito ang kaso at dahil sa napag-uusapan na din nila ito ay may nais siyang itanong sa kanya, ay kung may nakita ba itong tao na puno ng mga marka sa kanyang mga kamay resulta ng pagkakagapos, na agad naman na itinanggi ni Jiang Qirin, kaya naman dahil dito ay sinabi na lamang ng binata na kung sakaling makita niya ito ay ipagpapasalamat nito kung sakaling sasabihin niya ang patungkol doon. Nang bigla naman silang natigilan, nang malakas na nagtanong ang kapatid nito at tinatanong kung nasaan na siya dahil sa aalis na ang mga ito. Dahil dito ay agad naman na nagpaalam ito sa ating bida na agad naman na sinang-ayunan nito. Nang makaalis ang binata ay napasabi na lamang ito na kung sakaling isang normal na tao lamang ang binatang iyon ay sasabihin niya ang lahat ng kanilang napag-usapan ng taong kriminal na kanyang hinahanap at tutulungan pa siya. Ngunit bilang ang kung sino na nagawang mabuhay sa matinding pag-iisa ay itatago na lamang niya ito sa kanyang sarili, sabi pa nito na hindi niya magagawang humadlang sa landas ng binatang iyon, ngunit hindi niya din ito magagawang matulungan hanggat hindi sinisira ng kriminal na iyon ang kanilang naging kasunduan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali ay namamangha naman ang lahat ng nakakita ng larawan ng isang orchid na iginuhit ng bata at sinasabi na talagang ang isang ito ay nagkakahalaga ng 100 silver nyang. Sabi pa ni Huyeyo na ito ang iginuhit ng bata bago ito umalis at talagang nakakamangha ito. Napasabi naman dito ang ating bida na mukhang hindi nagbibiro ang bata na iyon, at mukhang siya ay naturuan ng isang magaling na master patungkol sa kanyang kakayahan. Nang bigla naman nitong nakita ang pangalan ng bata sa ilalim nito at napasabi na mukhang ang isang iyon ay nagmula sa Uyang clan. Sa kabilang banda naman ay nasa masayang tagpo ng kanyang buhay si Wun Chan dahil sa nilalandi siya ng kanyang kasama at katulong sa pagluluto, ngunit nahihiya naman niyang tinatanggihan ito dahil sa maghahanda pa siya ng mga kakailanganin sa kanyang pagluluto. Nang bigla naman na nagpa-cute ito sa kanya at sinabi na mukhang hindi siya nito nagugustuhan na, dahil dito ay para naman siyang napana ng isang kupido, kaya naman agresibo itong lumapit sa dalaga at sinabi na hindi totoo ang kanyang sinasabi, at kahit pa magawang mabuno ang mundo ay malabong mangyari ang bagay na iyon, at dahil doon ay natuloy na ang ginagawa ng babae sa maswerteng binata na si Wun Chan. Habang naririnig naman ito ni Jiang Qirin, ay bigla naman itong napatanong na kung ganito ba talaga ang ginagawa ng isang babae at lalaki na mayroong malalim na ugnayan sa isa't isa. Nang bigla naman siyang nagulat nang nagsalita mula sa kanyang likudan si Gang Hyu at sinabi na ang ibang mga tao ay kagaya nila, ngunit mayroon din namang mga hindi, at mayroong mga kaso na mas malala pa ang ginagawa kumpara sa dalawang iyon ngayon, at wala itong pakialam kung mabuno man ang mundong kanilang ginagalawan dahil sa labis ang pagmamahal niya dito. Napasabi na lamang ang ating bida na ang sabi nito ay malapit silang dalawa sa isa't isa mula pa noong sila ay nasa Clear Moon Pavilion. Ngunit hindi niya alam na ganito pala silang kalapit sa isa't isa, ngunit sabi nito na bakit parang may hindi siya magandang nararamdaman sa mga nangyayari sa dalawa. Sa isip nito na kapag pinagmamasdan niya ang dalawang ito, ay nakakaramdam siya na parang may kakaiba sa kanila.
nang masaya naman na napasabi si Nang Ganghyu na ito ay dahil sa ang dalawa ay nagliligawan pa lamang, kaya naman ay hindi nito dapat na pag-aksayahan pa ng oras ang dalawa. Makalipas naman ng ilang sandali ay nang nagtungo naman si Wei-an sa kanilang likudan, ay agad naman niyang nakita dito ang ating bida at tinatanong na kung ano ang ginagawa nito dito. Hindi naman siya sinagot nito bagkos ay nagsabi na may nais itong itanong sa kanya, at kung ano ang tingin nito sa babaeng si Sogyo. Nagtataka naman na napatanong si Wei-an na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanyang tanong. Sabi naman nito na magandang bagay ang pagkakaroon ni Wunchan ng kasama. Ngunit minsan ay sa tuwing nakikita niyang kasama ito ni Wunchan ay hindi maganda ang kanyang nararamdaman dito, at hindi niya maintindihan kung bakit siya ganito. Sabi naman dito ni Wei-an na kung ang bagay na iyon ay ang kanyang tinutukoy ay parehas lang sila ng napapansin, dahil mukha naman itong mabait at maayos sa panlabas, ngunit hindi niya magawang magustuhan ito sa ilang mga kadahilanan. Sa isip ng ating bida na mukhang hindi lamang siya ang napapaisip ng ganito, at kung si Wei-an na kung sinong mabait kay Uyang Hua, at siya na kung sino na hindi pa nagagawang makita ito noon ay parehas din ang nararamdaman, ay sa tingin niya na kailangan niyang suriin ang bagay na ito. Sabi ni Wei-an na kung mayroon siyang napapansing kakaiba sa kanya ay ang mga mata nito. Dahil sa nakikita nito kung papaano nitong itreto si Wunchan, ay walang duda na mainit at maayos ang kanyang personalidad. Ngunit sa totoo lamang ay madaming beses na napapansin niya, na kahit ganoon ang kanyang mga ginagawa, ay kung sa papaano niyang tignan si Wunchan ay nasa kalmadong pamamaraan lamang. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung samasang-ayon ba ito na kapag ang kung sino ay tinitignan niya ang isang tao, ay makikita sa mga ito na ang kanilang puso ay nagtatalon sa tuwa, upang hindi magmukhang tinitignan lamang ng kung sino ito nang may kalmadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung ang ibig ba nitong sabihin sa kanya na mukhang nagpapanggap lamang ang babaeng si Sogyo na gusto nito si Wunchan. Naagad naman na sinagot ng babae at sinabi na hindi niya magawang makapagsabi ng eksaktong sagot ngunit ganito ang kanyang nararamdaman, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang ang ating bida na ngayon ay nag-uumpisa na siyang maging mas maingat patungkol sa babae na iyon, at sa tingin niya na kailangan pa niyang magmasid para sa mga maaaring sunod na mangyayari. Makalipas naman ang ilang mga araw, ay nagkaroon ng mga pagrereklamo sa mga order dahil sa hindi tama ang mga niluluto ni Wunchan, kaya naman ay agad itong humingi ng paumanhin sa mga bumibili sa kanila, at habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida ay sa isip nito na masyado ng madaming pagkakamali ang nagagawa nito ngayong araw, kaya naman ay napapatanong siya na kung ito ba ay may kaugnayan sa insidente noong nakaraang araw. Dahil habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay narinig nitong tinatanong ng babae si Wunchan na kung nagawa na ba nitong magdesisyon, dahil maaari silang magsama ng habang buhay. Ngunit sinabi naman ni Wunchan na hindi nito magagawang talikudan na lamang si Jiang Qirin, dahil ang rason kung bakit nagawa niyang makapaglutong muli sa kusina ay lahat ay dahil sa kanya. Sabi naman ng babae dito na kailangan nitong tanggapin ang alok nito sa kanya upang magawang masagip ang sinasabi nito, dahil kailangan nilang bayaran ang halaga ng kanilang pagkakautang sa Clear Moon Pavilion, at tinanong ang binata na kung hindi ba ay nasabi na niya ang patungkol doon. Sinabi naman ni Wunchan dito na nais niyang pangalagaan ang kanyang katapatan kay Jiang Qirin, kaya naman ay mahinahon siya nitong hinawakan at sinabi na wala itong dapat nang ikabahala para sa pagkakautang nito doon, dahil gagawa siya ng paraan upang kumita ng malaking pera at gagamitin ito bilang pambayad. Nang bigla naman na inalis ito ng babae, at galit na sinabi na sa papaano niyang magagawang beyadan ito sa pamamagitan lamang ng maliit na kita, at ngayon ay mayroong paraan para maresolba ito ng madali, kaya naman ay hindi nito magawang maunawaan kung bakit hindi magawa ni Wunchan na piliin ito. Matapos ay sinabi nito sa binata na mukhang hindi pa siya nais nitong makasama, kaya naman ay agad itong lumabas at iniwan si Wunchan sa loob, nang bigla naman itong napansin ang ating bida na nakikinig lamang pala sa malapit, ngunit hindi na niya ito papinansin at nagpatuloy na sa pag-alis ng Stormin habang umiiyak. Makalipas naman ng ilang sandali ay nagpatuloy pa si Wunchan sa kapalpakan nito sa kanyang gawain, na nagawang masunog ang niluluto nito, at nagagawa pa na makabasag ng kanilang mga kagamitan,
na maging ang mga kumakain ay hindi na din na maiwasan na magreklamo sa kanya. Kaya naman simula ng araw na iyon, ay sa tuwing nagtutungo doon ang babaeng si Sogyo ay lagi lamang silang nag-aaway ni Wunchan, at sa araw-araw na nagdaan ay pinapahirapan ng sitwasyon nilang iyon ang binata. Kaya naman sa isip ng ating bida na kung magagawa lamang nitong beadan ang usapin nila patungkol sa pagkakautang ay gagawin niya, ngunit ang natutunan niya mula kay Wean ay ang kabutihan na hindi na magagawa pa mabayadan pabalik ay mas nakakatakot pa kumpara sa salitang puot. Kaya naman ay napasabi na lamang ito na ang bagay na ito ay ang bagay na dapat na si Wunchan mismo ang gumawa ng paraan para maayos. At napasabi sa ikalawa nitong kapatid na si Wunhua na ang mabuhay pala ng isang ordinaryong pamumuhay ay labis na napakahirap. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.